Nasaan po ako? Sa isang kwarto sa hotel kung saan tinanggal ang huling pagsusulit. Teka, lalapit ako dyan. Oo nga pala, naalala ko na, nasa Hunter exams ako. Mabilis na gagaling ang braso mo. Napakapulido ng pagkakabali sa kanya. Sa katunayan, kapag gumaling yan, mas malakas na ang braso mo kaysa sa dati. Bago ko makalimutan, binabati kita, nakapasa ka. Ginoong Satots, kasi po, Hindi pwede. Nakapasa ka at wala ka nang magagawa. Tulad na lang ng hindi na pwedeng ipasa ang bumagsak na. Hindi rin pwedeng ibagsak ang isang nakapasa na. Mula dito, ikaw na ang bahala sa gusto mong isipin. Kung sa iyong palagay hindi ka karapat-dapat maging pro hunter, malaya kang sirain o itagong lisensya mo. Pwede mo ring ibenta. Wala namang ibang makakagamit niyan kundi ikaw. Pero, tandaan mo, kapag nakapasa ka na minsan sa hunter exams, hindi ka napapayagang mag-exams ulit. Maganda ang pagtrato sa mga professional na hunter. Bunga na rin ito ng pagsisikap ng mga nauna sa atin. Sa kadahilan ng yon, marami naghahangad magkaroon ng hunter license, pati na ang mga may masasamang intensyon. Kung hindi dahil sa mga masasamang taong yon, pwede sana namin tanggapin ng mas malugod ang sino mang gusto maging hunter. Madaming pro-hunter ang nagpapahalaga sa card na ito nang higit pa sa buhay nila. Sa iba naman, isa lang itong card na walang tunay na halaga, bukod sa pagiging simbolo na naabot nilang karangalan. Kung ano ang piliin mong gawin bilang isang hunter, yun naman ang tunay na mahalaga, hindi ba? kung anong piliin kong gawin? Gon, bahala ka na magdesisyon kung kailan ka handang gamitin ang card mo. May tiwala ako sa iyo, ano man ang maging pasya mo. Napakaraming taong tumulong sa akin para makaabot ako dito at makapasa ako sa hunter exams. Gagamitin ko ang card na to pag nabayaran ko ng utang ko sa kanila. Kung ganun, hayaan mo na sanang batiin kita ulit ng mas maayos. Salamat po, Ginoong Satots. Ano pong nangyari sa ibang aplikante? Hindi pa po tapos sa paligsahan, di ba? Hindi. Natapos na ang buong hunter exams. Talaga po? Oo. Halos isang buong araw ka ding natulog. Isang buong araw? Nag-a-attend ng maiksing orientation ng mga aplikanteng nakapasa. Huwag ka mag-alala, mamaya ikaw naman. Sino po ang bumagsak? Tungkol dyan, si Kilua ang bumagsak. Si Kilua? Bakit? Bago ko sagutin yan, mas mainam ko ikukwento ko muna sa'yo lahat ng naganap mula nung makatulog ka. Nang sa ganon, mas maunawaan mo ang mga nangyari. Pagkatapos mong mawala ng malay, kapag nagising siya, malamang tatanggihan niya ang pagkapanalo niya. Totoong, sigon nga ang tipong gagawa ng ganon. Isa lang sa amin ang pwedeng pumasa sa labang to, hindi ba? Kapag hindi niya tinanggap ang panalo niya, hindi ba mapapawalang bisa nun ang pagkapanalo ng ibang lumaban pagkatapos niya? Huwag kang mag-alala. Nakapasa si Gon, walang duda. At kahit ano pang sabihin niya, hindi mababago yon. Kahit na magwala pa siya at patayin niya ako, wala pa rin sabi na makakabawi yung makakapagpawalang bisa ng hunter's license niya. Mabuti kung ganun. Bakit? Bakit ka nagpatalo? Nagpatalo? Alam kong kaya mo siyang pasukuin. Madami ka pang pwede gawin sa kanya nang hindi siya pinapatay. May kakayahan ka. Dahil kapag may pinapahirapan akong tao, tanggap ko ng kamumuhian ako ng taong yung buong buhay niya. Mas madali para sa akin at mas simple kung ganun. Kapag may sinaktan ka, nanilisik ang mga mata nila sa galit na nakatuon sa nananakit sa kanila. Kahit ang mga taong dumaan na sa masinsinang pagsasanay, nahihirapang itago sa mata nila ang pagkamuhing yun. Wala akong nakitang bakas ng galit sa mga mata ni Gon. Mahirap paniwalaan pero totoo. Kababali ko lang ng braso niya. Pero nang titigan niya ako, para bang nakalimutan na niya yung ginawa kong karahasan. Sabihin na lang natin na napagwagian niya ako. Kung naghahanap ka ng iba pang dahilan bukod doon, wala akong may bibigay. Napagwagian mo ang katunggali mo, Gon. Sa bibig mismo ni Hanzo nang galing yun. Pagkatapos ng laban ninyo, nagsimula na ang pangalawang laban. Pangalawang laban, Kurapika versus Hisoka. Laban na! Naalala ko, matagal-tagal din sila nagpasiklapan.
Talo na ako, referee. Kaya naman, nanalo si Kurapika. Ano pong sinabi ni Hisoka sa kanya? Hindi ko alam. Pero matapos nun, sumuko si Hisoka at hindi tumutol si Kurapika. Ang ikatlong laban, pagharap naman ni na Hanzo at Pokel. Pareho kayo ng sinapit ng kapalaran ni Pokel. Kaya lang, hindi niya nakayan at sumuko agad siya. Pasensya na, pero hindi kita pagbibigyan. Sa wakas, nanalo din si Hanzo. Sunod nun, si Hisoka at Bodoro naman ang magkatunggali. Malinaw na lamang si Hisoka sa simula pa lang, pero hindi ganun kadaling mapasuko si Bodoro. Pero habang bagsak siya at hindi makatayo, nilapitan siya ni Hisoka at may sinabing hindi rin namin narinig. Pagkatapos nun, si Bodoro na ang tumanggap ng pagkatalo. Sa unang laban ni Killua, si Pokel ang nakaharap niya. Pumuporma pa lang si Pokel, tinalikuran na siya ni Killua. At buong kumpiyansa niyang sinabing, Sorry pero, hindi kasi talaga ako interesadong labanan ka. siguro inisip niyang madali niyang maipapanalo ang sunod niyang laban. Yun nga lang, nakiusap si Leorio na bigyan ng panahong makabawi ng lakas si Bodoro bago sila maglaban para sa ika-6 na round. Pinauna muna ang sunod na laban, kaya sumabak na agad si Killua sa sunod niyang duelo kay Gitarakor. Simulan na! At sa puntong iyon na nagsimula ang problema para kay Killua. Nagkaharap din tayo, Kill. Kuya, Ha? Kuya ni Killua? Si Gitarakor? Oo, pero ang tunay niyang pangalan, Illumi. Musta? Siya ang kuya ni Killua? ginamit niya mga karayom para magbago ng anyo. Balita ko sinaksak mo daw si Mama at si Miloki. Parang gano'n na nga. Alam mo, umiyak si Mama. Sino bang nanay ang hindi iiyak kapag nagawa siyang saktan ng sarili niyang anak? Umiyak siya sa tuwa. Grabe, masayang-masaya talaga siya dahil nag-mature ka na raw. Pero kahit na, nag-alala siya ng gusto sa paglayas mo ng bahay. Kaya pinakiusapan niya akong bantayan ka at akalain mo nga naman. Dito ka rin pala pupunta. Hindi ko alam na kursunada mo pala maging hunter, Kill. Nagkataon naman na naisip ko makakatulong sa susunod kong trabaho ang magkaroon ng hunter license. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto maging hunter. Naisip ko lang parang masaya mag-exam. Ganun ba? Mabuti na lang. Dahil may mahalaga akong imumungkahi sa'yo. Hindi ka na babagay maging hunter. Ang tunay at nag-iisang bokasyon mo, isa kang mamamatay. Sinabi niya po talaga yon? Nabanggit ni Killua ang pamilya niya dati. Baliw pala talaga sila. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Isa kang papit ng kadiliman na walang damdamin. Wala kang bagay na gusto, wala kang ninanasa at wala kang anumang pangarap. Ang mundo mo, mundo ng mga anino. At isang bagay lang ang nagbibigay kaligayahan sa'yo kapag may nababawian ka ng buhay. Ganon ka, dahil ganon ka namin pinalaki ni Papa. Walang halaga para sa'yo maging hunter dahil wala ka namang bagay na gustong gawin. Maaaring, totoo nga na hindi ko ginusto maging hunter. Pero, may isang bagay ako na gustong gawin. Wala. Meron! May isang bagay akong talagang gusto! Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano yun. Kita mo na? Akala mo lang may gusto ka pero wala talaga. Mali ka! Gusto ko maging kaibigan ni Gon. Ayoko na talagang pumatay. Gusto kong makipagkaibigan at maglaro. Tulad ng iba. Imposible. Wala makikipagkaibigan sa isang tulad mo.
Isa lang ang nasa isip mo kapag humarap ka sa tao. Kung kaya mo silang patayin o hindi, wala nang iba. Ganun ka dahil ganun ka namin pinalaki. Namamangha ka lang dahil ngayon ka lang nakakita ng katulad ni Gon, na kaedad mo. Walang kinalaman ang nararamdaman mo sa pakikipagkaibigan. Hindi. Kapag dumikit ka sa kanya, makikita mo, may isip mo din siyang tapusin balang araw. Napupukaw ang interest mo dahil gusto mong malaman kung kaya mo siyang patayin o hindi. Alam mo kung bakit? Dahil likas na sa kaluluwa mong kumitin. Tulad ng babala namin sa'yo kanina lang, hindi ka... Oo na, alam ko na! Hoy, Kiluwa! Makinig ka! Wala akong pakialam kung kuya mo pa yung lamang lupang yan! Isa siyang halimaw na walang puso! Huwag kang papadala sa mga sinasabi niya! Gawin mo na ang dapat mong gawin at tapusin mo na ang laban ninyo! Sabi mo gusto mo maging kaibigan si Gon, di ba? Eh, tuliro ka pala eh! Ano bang sinasabi mo dyan? Eh, magkaibigan na nga kayo! Huh? Kung nandito si Gon, sigurado akong yun din ang sasabihin niya! Totoo ba yun? Oo! Bakit may problema ka ba doon, ha? Kung ganun, problema nga yun. Kaibigan na pala ang turing ni Gon kay Kiluwa? Pwes, papatayin ko na lang si Gon. Hindi kailangan ng isang asasin ng kaibigan. Magiging sagabal lang yun sa'yo. Nasa na ba ang Gon na yan? Hindi ka pwedeng umalis! May laban kang... Saan siya? Sa waiting ko sa gilid! Salamat. Oo nga pala. Kailangan ko pa naman talaga ng hunter license para sa sunod kong trabaho. Pero kapag pinatay ko sila, babagsak ako. At agad napapasa naman si Kill. Hindi po pwede yun. Ah, oo nga. Ganon din pala ang mangyayari kapag pinatay ko si Gon. Alam ko na. Ipapasa ko muna ang hunter exam bago ko patayin si Gon. Walang iya ka! Kapag naipasa ko ng hunter exam, kahit tapusin ko pa lahat ng nandito, hindi niyo na mababawi yung hunter license ko, tama? Oo. Ayon sa mga alituntunin namin. Narinig mo yon, Kill? Ibig sabihin, kailangan mo ako matalo sa laban kung gusto mong iligtas si Gon. Lalabanan mo ba ako alang-alang sa kaibigan mo? Hindi mo kaya. Dahil mas nag-aalala ka sa ibang bagay ngayon. Nag-aalangan ka kung nasa iyo bang kakayahan para matalo ko o hindi. Tama ako, di ba? Pero siguro naman, alam mo na ang sagot sa problema mo. Alam mong hindi ka pa ganun kalakas para talunin ng kuya mo. Huwag kang lalaban kung hindi ka mananalo. Ako mismo nagpukpok ng aral na yun dyan sa utak mo. Huwag kang gagalaw. Sa oras na gumalaw ka, iisipin ko nagsimula na ang laban natin. At kapag nagdaplis ang anumang bahagi ng katawan natin, parehas lang, simula na ang laban. Isa lang ang paraan para pigilan ako. Alam mo yun. Pero wag mong kalimutan, kapag hindi mo ako nagawang talunin ngayon, mamamatay ang mahal mong kaibigang si Gon. Gawin mo, Kiluwa! Dali na! Huwag kang mag-alala! Hindi ka mapapayag na saktan niya si Gon! Gagawin namin ang lahat para protektahan siya, kaya sige na! Huwag kang matakot sa kanya! Suko na ako. Ako nang talo. Ay, mabuti naman. Kung ganun tapos na ang laban natin dito. Nagsinungaling ako. Hindi ko naman tototohanan yung sinabi ko. Hindi ko papatayin si Gon. Sinusubukan lang naman kita. Pero ngayon alam ko na ang sagot mo, Kill. Wala kang karapatan makipagkaibigan. Naiintindihan mo? Hindi mo yun kailangan. Kaya itigil mo na. Mabuti pa makinig ka na lang sa amin ni Papa at gawin mo ang trabaho mo tulad ng dati mong gawi. Pagdating ng panahon, ako ang magsasabi sa'yo na mag-hunter exam ka uli. Sa ngayon, kalimutan mo na. Matapos nun, natulala na lang siya at nawala sa sarili. Sinubukan siyang kausapin ni Leorio at Kurapika, pero kahit anong sabihin nila, hindi na siya umimik. Nung dumating na ang oras para sa ika-6 na round sa pagitan ni Leorio at Bodoro, nakabawi si Bodoro ng lakas at magsisimula na ang laban ng biglang... Simulan na! Natapos ang lahat sa isang iglap. Pinatay ni Killua si Bodoro at na-disqualify siya. Pagkatapos nun, umalis na lang siya nang hindi man lang nagsasalita o lumilingon. Gon! Nasaan na sila? Hindi ka pa pwedeng tumayo! Dapat nagpapahinga ka! Gon!
Gon! Mag-sorry ka kay Kilua! Galit na si Gon. Dinurog ni Illumi ang pangarap ni Killua na maging kaibigan si Gon. Pinilit niya si Killua na umatras sa exams at itinulak siya pabalik sa mundo ng kawalan. Galit na galit si Gon.